Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Narito naman po kami muli para ihatid sa inyo ang pinaka-latest na balita tungkol pa rin sa nagaganap na gera dyan sa pagitan ng bansang Iran at Israel. Nakatutok po ang The Blessed Reader sa mga balitang ito para na rin po sa ating mga kababayan na nais maging updated sa mga nangyayari. Papasalamat po kaming muli sa inyong patuloy na pagsubaybay. Well, isa lang ang masasabi ko mga kababayan. Sobrang napakabilis po ng mga pangyayari. Parang nung isang araw lang binomba ng Amerika ang Iran at nakisali na sa sigalot na nagaganap dyan sa Middle East. Nakaabang na nga ang buong mundo sa magiging response ng bansang Iran Kasi nga sinabi ng kanilang foreign minister na si Abbas Araghchi na makikipag-meeting daw siya kay Vladimir Putin ng Russia para pag-usapan kung paanong tatapatan itong ginawa ng US dun sa kanilang mga nuclear facilities. Bigla naman po, ngayon lang, in-announce ni Donald Trump, ngayon lang, natapos na daw po ang gera at magkakaroon na daw po ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang totoo, ipapublish pa nga lang sana namin yung updated na balita namin na ginawa namin kagabi. Naisip namin, wala na rin naman sigurong saysay kung ipapublish pa namin yun, di ba? Kasi ayon na mismo kay Donald Trump, tapos na yung gera. So, bakit pa natin ibabalita yung bakbakan nila, di ba, kung tapos na? Ang sabi po dito sa post ni President Donald Trump sa kanyang Truth Social account, "Mabuhay kayong lahat. Lubos nang napagkasunduan ng Israel at Iran na magkakaroon ng isang kumpleto at ganap na ceasefire, sa loob ng humigit kumulang 6 na oras mula ngayon, kapag natapos na ng Israel at Iran ang kanilang mga ginagawa sa kanilang huling mga misyon, sa loob ng 12 oras, at sa puntong yun ay ituturing na tapos na ang digmaan. Opisyal na magsisimula ang Iran ng ceasefire, at sa ika-12 oras ay susunod ang Israel sa pagsisimula ng kanilang ceasefire. Sa ika-24 na oras, ipagdiriwang ng buong mundo ang opisyal na pagtatapos ng 12 araw na digmaan. Sa bawat yugto ng ceasefire, mananatiling mapayapa at may paggalang ang kabilang panig. Sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat, na sigurado namang mangyayari, gusto kong batiin ang dalawang bansang ito, ang Israel at Iran, sa kanilang katatagan, tapang, at talino sa pagtatapos ng dapat tawaging 12 Days War. Isa itong digmaang maaaring tumagal ng maraming taon, at wawasakin sana nito ang buong gitnang silangan, pero hindi ito nangyari, at kailanman ay hindi mangyayari. Pagpalain nawa ang Israel, pagpalain ang Iran, pagpalain ang gitnang silangan, pagpalain ng Estados Unidos ng Amerika, at pagpalain ang buong mundo." So ayan mga kababayan, ang bilis ng mga pangyayari talaga. Kahit man po ang mga media sa Amerika ay nagulat at natawa sa bilis ng mga pangyayari. Dahil kumbaga pa lang tinatapos pa lang nung ilang mga reporter yung kanilang report. Ito'y may bago na naman silang update o may bago na namang balita. You were on the air, we were all watching with Vice President Vance when Trump's Truth Social post landed. So that was in and of itself kind of hilarious. Actually mga kababayan, batay po sa report na to, ang bansang Qatar daw po ang nag-facilitate ng ceasefire at pumayag naman daw po ang Iran na mamagitan ang Qatar para sa kanila. At ang sabi pumayag na rin daw ang Israel sa ceasefire. Magte-take effect daw po ang ceasefire sa Iran 12 oras pagkatapos na i-post ni Trump itong mensaheng ito sa social media. At ang Israel naman po ay magpapatupad ng ceasefire pagkatapos naman ng 12 oras na after ng 12 hours ng Iran. So total of 24 hours yan mga kababayan. Alam nyo, nakakagulat talaga ito kasi kani-kanina lang, mga ilang oras pa lang ang nakakalipas, nag-post pa po yung Supreme Leader ng Iran na si Khamenei na hindi daw sila magpapasakop. Ito sa kanyang X account ang sabi ni Khamenei, "We didn't harm anyone." Tinranslate na po natin kasi Arabic yung kanyang pagkakasulat, "We didn't harm anyone, and we will not accept any harassment from anyone under any circumstances, and we will not submit to anyone's harassment. This is the logic of the Iranian nation."
Pinost po ito 5 hours ago habang ginagawa namin itong report na to kaninang umaga. Tapos ngayon ceasefire na, 'di ba? Ang bilis. Well, ang basa kasi ng mga analyst dito, parang may alok o may pamemwersa na hindi kayang tanggihan nitong dalawang panig. Parang may nangyari sa likod ng mga nantabing na walang kahit sinong nakakaalam kundi yung nandoon lang sa likod. Parang meron silang usapan na na hindi alam ng media. Kasi napakabilis ng mga development eh. Anyway, nasa na nga ba si Khamenei, yung supreme leader ng Iran? Alam nyo, base sa report, si Khamenei daw po ay nagtatago na ngayon sa isang bunker. At binabantayan daw po siya ng isang top secret na elite group na kahit kailan ay hindi pa daw po nadidinig sa Iran. Kahit daw yung mismong mga opisyal ng Revolutionary Guards at yung mismong inner circle ni Khamenei ay hindi alam na mayroon palang ganoong klaseng unit. At matindi nga daw po ang pagbabantay sa kanya kasi may matinding banta daw sa kanyang buhay mismo sa loob ng bansang Israel. At wala daw nakakaalam kung saang bunker siya dinala, maliban sa US at saka sa Israel, alam daw nila kung saan. Ang sabi po dito sa report ng India Today, a top secret elite unit is now guarding Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei, with even senior officials of his Revolutionary Guards unaware of its existence. So hindi alam ng mga senior member ng Revolutionary Guards na mayroon palang mga ganitong mga elite na grupo, no? Kahit mismo yung mga inner circle ni Khamenei noon hindi nila alam eh. The 86 years old leader has suspended all electronic communication. Here's what we know about Khamenei's hiding place and his elite unit. Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei has now been moved to a highly secured location, and his security is being managed by a top secret elite unit. He is currently protected by rigorously vetted bodyguards amid rising threats to his life from within Iran, officials in Tehran told the UK Telegraph. There has been increasing chatter of a regime change by taking out Khamenei. So walang nakakaalam kung nasan si Khamenei maliban sa US at saka sa Israel. At ang nagbabantay pa, hindi kilala ng mismong kanyang inner circle sa gobyerno. Madami na daw banta sa buhay ni Khamenei. At itong mga bantang ito ay galing mismo sa loob ng Israel. Kasi ang nangyari pala dito mga kababayan, in-infiltrate ng mga spy ng Israel ang iba't ibang mga ehensya ng gobyerno sa Iran. Pinasok nila. So nagkaroon ng mga posisyon sa gobyerno itong mga espiya ng Israel at sila ngayon ang nagpapakalat ng propaganda laban dito kay Khamenei. At dito daw sa hanay ng mga espiyang ito nanggagaling yung banta sa buhay ni Khamenei. Kaya kumbaga hindi niya na alam kung sinong kakampi niya eh. Kasi pinasok na ng mga espiya ng Israel yung gobyerno ng Iran. So hindi mo na alam kung ikaw ang leader, hindi mo na alam kung sino doon ang tapat sa iyo. So kaya nagtago itong si Khamenei ang sabi sa balita. At dito pa sa New York Times, ang sabi po, dahil sa pangambang siya'y ma-assassinate, ang kataas-taasang pinuno ng Iran ay bihira ng makipag-usap ng direkta sa kanyang mga commander. Sa halip, dumadaan na siya sa isang pinagkakatiwalaang tauhan, at pansamantalang itinigil ang paggamit ng mga electronic device upang mahirapang matunton ang kanyang kinaroroonan, ayon sa 3 opisyal ng Iran na may kinalaman sa kanyang emergency plan sa panahon ng digmaan. Habang nakatago sa isang bunker, si Ayatollah Ali Khamenei ay pumili na rin ng mga hahalili sa iba't ibang bahagi ng kanyang chain of command sa militar, sakaling mapatay pa ang ilan sa kanyang mahahalagang opisyal. At sa isang kapansin-pansing aksyon, sabi ng mga opisyal, pinangalanan na rin ni Ayatollah Khamenei ang 3 mataas na kleriko bilang mga posibleng pumalit sa kanya sakaling siya mismo ay mapatay. Marahil ito na ang pinakamalinaw na patunay sa delikadong sitwasyon na kinahaharap niya at ng kanyang 3 dekadang pamumuno. Isinagawa ni Ayatollah Khamenei ang serye ng mga di pangkaraniwang hakbang na ito para mapanatili ang Islamic Republic, mula nang simulan ng Israel ang sunod-sunod na mga biglaang pag-atake noong nakaraang Biyernes. At kanina din po, sabi ko nga sa inyo, sobrang bilis na mga pangyayari. Nagulat po ang buong mundo nang mabalitaan na binomba ng Iran ang military base ng US sa Qatar. Nangyari po yung pambobomba ng Iran sa Qatar bago i-announce ni Trump yung tungkol dito sa ceasefire. So bali ang nangyari, nagpapatuloy yung gera, nananakot ang Iran na gaganti sila sa Israel. Tapos
binomba ng Iran yung base militar ng US na nasa Qatar. Tapos ilang saglit lang ang lumipas, eto na si Donald Trump ina-announce na may ceasefire na. Ano ba talaga nangyari mga kababayan? At dito nga po mga kababayan, kung makikita ninyo sa ating video, no, nagpapanik ang mga tao dyan sa Doha Mall. Kanina yan, pagkatapos bombahin ng Iran ang Doha, Qatar. Yan po ay kaninang madaling araw dito sa Pilipinas. I think alauna yan ng madaling araw. At pagkatapos po ng pag-ataking ito, agad na isinara po ng bansang Bahrain, Kuwait at Saudi Arabia ang kanilang mga airspace. At nagpadala po ang Qatar ng mensahe sa bansang Iran na kinokondena nila ang pag-atake at irereserba daw umano nila ang paghihiganti base sa bigat ng ginawa ng Iran. Marihing kinokondena ng Estado ng Qatar ang pag-atake na isinagawa ng Iranian Revolutionary Guard sa Al Udeid Air Base. Itinuturing namin itong hayagang paglabag sa soberanya ng Estado ng Qatar sa himpapawid nito sa pandaigdigang batas at sa Charter ng United Nations. Pinagtitibay namin na may karapatan ng Qatar na tumugon ng direkta sa paraang katumbas ng uri at laki ng ginawang lantad na agresyon alinsunod sa pandaigdigang batas. Ipinapabot din namin na matagumpay na napigilan ng air defense ng Qatar ang nasabing pag-atake at na-intercept ang mga missiles ng Iran. Maglalabas ng mas detalyadong pahayag ukol sa mga pangyayari sa pag-atake ang Ministry of Defense sa mga susunod na oras. Well, ang basa dito ng mga analyst, mga kababayan, para bang palabas lang yung nangyari. Kumbaga, pinayagan ang Iran na bombahin ang Qatar para masabi lang na gumanti sila at hindi lumabas na kahiya-hiya. Yan ang basa ng mga analyst. Kasi tingnan nyo mga kababayan, ang sabi ng argumento, ang sabi daw ni Trump, nagpaalam daw ang Iran sa US na bobombahin ang Qatar. Inamin niya ni Donald Trump. Nagpaalam ang Iran kay Donald Trump na bobombahin ang base militar ng US sa Qatar. So syempre, ang US nakapaghanda na with the help of the Qatari Armed Forces at naiposisyon na yung mga air defense missile para intercept yung mga bomba ng Iran. Ang sabi dito sa balita ng Fox News, Iran attacks US base in Qatar. Trump thanks Tehran for advance notice and very weak response. So ibig sabihin, alam na ng US na aatake ang Iran sa Qatar dahil nga sinabihan na sila At ang kapansin-pansin pa dito napaka-mild lang daw ng pag-atake ng Iran. Kung titingnan ninyo yung report mga kababayan, parang palabas nga lang. Ang sabi ni Trump sa kanyang Truth Social, opisyal nang gumanti ang Iran sa ating ginawang pagsira sa kanilang mga nuclear facilities. Napakahina ng kanilang pagganti na inaasahan din naman namin at matagumpay naming hinarap. 14 na missiles ang pinakawalan, 13 dito ay napabagsak, at ang isa ay hinayaan na lamang dahil papunta naman ito sa lugar na hindi delikado. Ikinagagalak kong iulat na walang Amerikanong nasaktan, at halos walang pinsalang naganap. Pinakamahalaga sa lahat, na ipakawala na nila ang kanilang emosyon, at sana ay wala ng kasunod na pagkapuot. Nais kong pasalamatan ang Iran sa pagbibigay ng maagang abiso, na naging dahilan para walang buhay ang nawala at walang nasaktan. Marahil ay maaari nang ituloy ng Iran ang kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon, at buong sigasig kong hihikayatin ng Israel na gawin din ito. Maraming salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito. So parang palabas nga lang talaga yung pag-atake ng Iran sa Qatar. Kasi ang totoo, nagkakagulo na rin sa Iran ngayon Hindi na mahagilap si Khamenei para gumawa ng desisyon. At yung anak naman niya na si Mojtaba, nagsabi na iti-take over daw ang gobyerno kapag nag-collapse na. While son of the former Shah of Iran says he's ready to take over should Iran's Islamic regime collapse following the U.S. airstrikes on 3 of its nuclear facilities. Pero anyway, alam nyo, ito rin naman kasi ang maganda kay Trump Laging may way out ang mga kalaban. Kumbaga pinapayagan niya ang kalaban niya na makalabas sa kahiyan. As long na magpapaalam sila, parang itong nangyaring ito, mapapahiya ang Iran sa mundo kung hindi sila makakaganti. Kaya siguro, pumayag si Donald Trump na bombahin ang US base sa Qatar basta magpapaalam lang. Kaya kita nyo, hindi na rin gumanti ang US. Kasi kung yan walang abiso, gaganti ang US dyan mga kababayan. Hindi na gumanti. So ano ibig sabihin nun? Kasi ang totoo, planado na yan. Alam na ng US yan. Saan ka ba naman nakakita na binomba ka na, nagpasalamat ka pa?
Normally, ang gagawin ng ibang bansa dyan, tulad nga nitong Qatar, although wala namang napinsala sa Qatar, but they condemn the attack. Diba? Kinundi na nila agad yung pag-atake, nagpalabas agad sila ng mensahe laban sa bansang Iran na sila'y gaganti. Pero itong US, imbis na mag-react doon sa ginawa ng Iran, nagpasalamat pa sila. At ang sabi nga ng ibang mga journalist, ito daw ang pinakamagalang na pag-atake sa kasaysayan. At nagpapasalamat si Donald Trump dahil siguro yung pasalamat na yon dahil pumayag ang Iran doon sa kanilang backdoor meeting kung ano man yung pinag-usapan nila sa likod na hindi alam ng media. Posibleng ganun ang nangyari, di ba mga kababayan? Kasi ang sabi siguro ni Trump dito, o sige, bombahin mo yung base namin para naman hindi ka mapahiya. Pero pagkatapos niyan, tama na. Ganun siguro yung nangyari, di ba mga kababayan? At kanina, binanggit natin na iti-take over daw ng anak ni Khamenei na si Mojtaba ang gobyerno pag nag-collapse na ito, sabi dun sa balita kanina. Pero alam nyo ba na nagsalita na rin po ang exiled Prince of Iran na si Reza Pahlavi at sinabi niya na pamumunuan niya ang Iran para magkaroon ng katatagan, kalayaan at katarungan. So kanino ngayon mapupunta ang gobyerno? Kay Mojtaba o dito sa exiled Prince? Eto, pakinggan ninyo yung video nung prinsipe. This regime is defeated, teetering on the edge of collapse, and must not be allowed to continue. I am here today to submit myself to my compatriots, to lead them down this road of peace and democratic transition. This is our Berlin Wall moment. So yan ngayon ang isa sa mga magiging problema ng Iran. Sino ang mamumuno sa gobyerno? Kasi malamang pagkatapos ng gerang ito, magkakaroon ng revolusyon dyan sa Iran. Tandaan niyo yan mga kababayan, pagkatapos ng gerang ito, malaki ang posibilidad na magkaroon ng revolusyon dyan sa Iran. Dahil gano'n naman talaga ang gera Nagkakaroon ng revolusyon pagkatapos ng gera. Kaya ang tanong, mananatili ba ang Islamic Republic of Iran o ito'y magiging demokratiko na sa ilalim nitong prinsipe nila? Yan ang aantabayanan natin mga kababayan. At ang isa pang problema ng Iran ay itong Israel. Gaano kasigurado nahihinto nga talaga ang Israel? Remember, ang ceasefire magte-take effect sa Iran ASAP or after 12 hours. Depende yan. Kasi nga progressive itong nangyayaring mga update Mayat maya nagkakaroon ng bago So, it's either magdeklara ng ceasefire ang Iran after 12 hours o agad-agad. Pero ang tanong, gaano naman kaya kaseryoso ang Israel? Kasi ang Israel, kung totoo itong sinasabi ni Trump na magte-take effect na yung ceasefire, next 12 hours pa sila bago mag-declare So mauunang mag-declare ang Iran and then after 12 hours ang Israel. At gaano naman kaseryoso ang Israel na gagawin nila ito? Kasi nananalo na sila So mapipigilan mo ba ang Israel lalo't malapit na nilang makuha yung motibo nila? Sabi nga 'di ba, mahirap mong pahintuin ang isang manlalaro na malapit ng manalo. Sa katunayan, base sa isang dating opisyal dyan sa Israel, wala pa raw pinal na desisyon si Netanyahu tungkol dito sa usapan ng ceasefire dahil marami pa raw po yung kanilang dapat tapusin tulad ng issue sa IRGC, issue sa mga ballistic missile, etc. etc. Ito, pakinggan ninyo. Has Benjamin Netanyahu agreed to the terms of the ceasefire as Trump has laid them out? So good morning to you. As far as I'm aware, no, that has not yet happened. At alam nyo ba na yung balita natin, grabe daw ang pambobomba ng Israel sa Iran. Kumbaga, ang Iran kasi nasa defense position dahil matindi daw yung ginagawa ng Israel na pag-atake ngayon. Ito daw yung pinakamatinding pambobomba talaga kung ikukumpara dun sa mga nagdaang araw. Parang ang gusto ng Israel is mapatay muna si Khamenei bago mag-take effect yung ceasefire kung totoo man. At bukod dito mga kababayan, nagpunta naman daw po ang grupo ng IAEA or yung United Nations Nuclear Watchdog para i-inspeksyonin daw po yung naging resulta ng pambobomba ng US sa mga nuclear facility ng Iran. At ayon po sa mga balita mga kababayan, 900 pounds ng enriched uranium ang hindi pa po nahahanap o natutukoy kung nasaan na. Nangangamba po ngayon ang IAEA
na baka daw naitago o naipuslit yung 900 pounds ng uranium enriched bago pa maganap yung pag-atake ng Amerika. The UN Nuclear Watchdog Agency now saying nearly 900 pounds of enriched uranium in Iran is now unaccounted for. So did they move uranium before the attack? Well, ang sabi naman po ng Vice President ng US, baka daw nailibing na sa ilalim ng lupa nung nawasak yung facility. Kumbaga sinasabi ni VP Vance dito na nandyan lang yan, baka nailibing na sa ilalim ng lupa. Sabi mo, ganap na nawasak. Sabi ng Pangulo, ganap na nawasak ang nuclear program ng Iran. Sigurado ka bang alam mo kung nasaan ang mga highly enriched uranium? Well, Brett, sa tingin ko hindi yan ang dapat itanong ngayon. Ang mahalagang tanong ay kung kaya pa ba ng Iran na paramihin ang mga uranium hanggang sa pwede na itong gawing armas? At kaya pa ba nilang may convert ang uranium na yan para gawing armas nuklear? At ang alam natin, batay sa tagumpay ng ating misyon sa pamumuno ng Pangulo at sa husay ng ating militar, naging matagumpay ang dalawang layunin ng ating operasyon. Ang alam natin ngayon ay hindi na nila kayang bumuo ng nuclear weapon. Ngayon, tinatanong mo ko sa mga enriched uranium. Sa 900 pound. Ang totoo kasi, Brett, malawak ang supply ng uranium. Ang layunin natin ay ibaon ito. At sa tingin ko ay nakalibing na nga ito. Pero ang mas importante, kailangan natin maalis ang kakayanan nila na magparami ng uranium at ang kakayahan nilang may convert ito sa nuclear weapon. Gusto ko lang linawin ito, Brett. Mahalaga ito. Marami sa mga eksperto ang nakatutok sa mismong uranium. Pero ang mas mahalagang pagtuunan ng pansin ay hindi na nila kayang magparami ng uranium. Ayaw natin na yung 60% ay maging 70% dahil delikado yon. At dyan tayo naging matagumpay. So ayan sabi ni Vice President Vance, wag mo nyo nang hanapin yung uranium enriched kung nasa na yon. Baka nasa ilalim na ng lupa yon na ilibing. Ang mahalaga daw is napigilan nila ang Iran sa pagpaparami ng uranium, kaya hindi na sila makakagawa ng nuclear weapon. Yun daw ang dapat nating isipin ngayon, mga kababayan. Kalimutan na daw natin yung uranium kung nasan man yon. At by the way, ito na mga kababayan, kakapasok lang na balita habang nire-record ko pa tong ating presentation. Yung akala natin na idideklara ang ceasefire sa Iran pagkatapos ng 12 hours, ngayon na po, as in now na, ipinatupad na po kaagad-agad ang ceasefire dyan sa Iran. Iran State TV announcing a ceasefire effective immediately, so confirmation from that side of this conflict that the guns and the missiles will go silent. This ceasefire will take effect. Ayan po nakikita ninyo ang kuha sa Tel Aviv, Israel na itinigil na po ng Iran ang kanilang pambobomba dyan sa bansang Israel. Actually, nakakapagtaka nga ito mga kababayan kasi kanina lang, sinabi ng Foreign Minister ng Iran na wala siyang alam na may usapan na pala ng ceasefire. At ang totoo, plano pa nga daw ng Iran sana na i-intensify o lalo pang patindihin yung kanilang pag-atake sa Israel. Pero sa nakikita nyo ngayon mga kababayan, talaga pong napakabilis na mga pangyayari. Ibinaba na po ang ceasefire sa Iran agad-agad. Samantalang kanina lang, habang ginagawa natin tong report na to, ganito pa yung sinabi ng kanilang foreign minister sa kanyang post sa social media. Tulad ng paulit-ulit ng sinabi ng Iran, ang Israel ang siyang nag-umpisa ng digmaan laban sa Iran, hindi kami. Sa ngayon, wala pang kasunduan sa anumang ceasefire o paghinto ng operasyong militar. Gayunpaman, kung ititigil ng rehimeng Israeli ang kanilang iligal na agresyon laban sa sambayan ng Iranian bago mag-alas 4 ng madaling araw, oras ng Tehran, wala kaming intensyon na ipagpatuloy pa ang aming mga pag-atake pagkatapos noon. Ang pinal na desisyon ukol sa ganap na paghinto ng aming operasyong militar ay iaanunsyo sa susunod. At bukod dyan, opisyal na rin pong inanunsyo ni Pangulong Donald Trump sa kanyang social media account itong tigil putukan na ito. Umapit sa akin ang Israel at Iran, halos sabay, at sinabi, kapayapaan. Alam kong ang panahon ay ngayon na. Ang buong mundo at ang gitnang silangan, ang tunay na nagwagi. Makakamtan ng dalawang bansa ang napakalaking pag-ibig, kapayapaan, at kaunlaran sa kanilang kinabukasan. Napakarami nilang pwedeng makuha, ngunit napakarami rin ang maaaring mawala kung lalayo sila sa landas ng katotohanan at katwiran. Ang kinabukasan ng Israel at Iran ay walang hanggan, at puno ng dakilang pag-asa. Pagpalain kayo ng Diyos pareho. Well, sana nga matapos na tong digmaang ito para makapagtrabaho na.
at mamuhay ng normal yung mga tao dyan sa Middle East, especially yung ating mga kababayan dyan. Hindi yung puro takot na lang ang nararamdaman nila araw-araw. Pero aantabayanan pa rin natin mga kababayan yung mga susunod na updates. Kasi alam nyo, to be honest, duda po ako na magiging matagumpay ang kapayapaang ito eh. Tandaan nyo, walang kapayapaan sa tao. Sa Diyos lang nanggagaling ang kapayapaan. Sa ipinapakita ng dalawang bansang ito, ng Iran at ng Israel, parang hindi pa po kasi sila handa na magkaroon ng ceasefire. Kumbaga, minamadali lang siguro na magbati sila dahil syempre malaking karangalan kapag napahinto yung kanilang pag-aaway, di ba? Pero again, hanggat may galit sa dalawang bansang ito at hanggat nandyan sa pwesto yung mga pasimuno ng mga galit na yun, hindi po ito matatapos.